Ang Rusya, ang pinakamalaking bansa sa mundo, sumasaklaw sa 11 time zones, 2 kontinente, at 6.6 na milyong milya kwadrado ng lupa. Mas malaki yun ng 70% kaysa US. Pero ngayon, bahagi nitong kasing laki ng Australia ay tahimik na nawawala. Hindi dahil sa pagkatalong militar o sa isang pagsalakay. Umalis ang mga tao at hindi na sila bumabalik. Ito ay tungkol sa malayong silangang bahagi ng Rusya, partikular sa Far Eastern Federal District na sumasaklaw ng 40% ng teritoryo ng bansa. Ang lupaing iyon ay may 8 milyong tao bahagya lang, higit sa 5% ng populasyon ng Rusya. Bumaba ang bilang ng mas mabilis kaysa dati sa kasaysayan ng modernong Rusya at mas mabilis kaysa ibang bahagi ng bansa maliban sa malayong hilaga. Tinawag mismo ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya itong banta sa pambansang seguridad. At tama siya. Mahalaga ang rehiyon, hindi lang dahil sa yaman, kundi bilang daanan ng kalakalan at paglipat ng tao mula silangan. Ngunit may malaking problema. Sa tuwing sinusubukan ng Kremlin na may gawin tungkol dito, nabibigo ang kanilang pagsisikap at patuloy na bumabagsak ng dahan-dahan ang malayong silangan ng Rusya. Nagbubukas ito ng posibilidad ng bagong pagsalakay, ngayon mula China papuntang Rusya. Nakabaligtaran ng mga nakuhang teritoryo ng Imperyong Ruso noong 1860. Hindi natin kailangang lumayo. Sapat ng balikan ng pagbagsak ng Unyong Sobyet para ipakita ang laki ng nangyayari. Ayon sa senso noong 1989 at 89 ang magiging Far Eastern Federal District, ay may humigit kumulang 35 milyong tao. Nang maupo sa kapangyarihan si Putin, ang bilang ngayon ay nasa 8.8 milyon. Noong 2025 tinatayang nasa 7.86 milyon na lang ang populasyon. Iyan ay 25% na bawas sa 35 taon, pero tinatago ng kabuuang bilang kung gaano kalalang sitwasyon sa ilang rehiyon. Ang Chukotka, tangway sa hilagang silangan ng Russia, ay nabawasan ng 68% ang populasyon mula 1,991. Ang Magadan Oblast, dating sentro ng pagkuha ng likas yaman noong panahon ng Soviet, ay nabawasan ng 63.6%. Ang Kamchatka ay bumaba ng 34.6%. Ipinapakita ng mga numerong ito na halos iniiwan ng mga rehiyong iyon at wala nang bumabalik. Sa katunayan, mula nang maupo sa kapangyarihan si Putin, bumaba ng 10% ang populasyon at may ilang estadistika na nagsasabing bababa pa ito ng karagdagang 8% pagsapit ang 2033. 3 beses ito kumpara sa opisyal na tantiyang ginawa ilang taon lang ang nakalipas at lalo pang bumibilis ang pagbagsak. Mas kaunti na ang tao dito ngayon kaysa nung kalagitnaan ng dekada 70. Dekada at malaking yaman ang ginugol ng Soviet para palakihin ang populasyon. Ngunit sa loob ng 3 dekada, halos nawala lahat yon. Para maintindihan kung bakit ito nangyayari, balikan natin ang sirang modelo ng Soviet na pilit kinagaya ng Moscow pero palaging nabibigo. Pinarami ng USSR ang mga naninirahan sa malayong silangan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, nang ilan ay lubang mapilit. Ang sapilitang paggawa sa gulag ang nagtayo ng infrastruktura sa unang bahagi ng Soviet malayong silangan, lalo sa hilagang silangan. Pagkatapos ni Stalin, umasa na sa positibong insentibo ang modelo. Ang sahod sa rehiyon ay 50% hanggang 2 beses na mas mataas kaysa pambansang average. May karapatan sa pabahay sa kanilang rehiyon ang mga manggagawang pumunta sa silangan. Mahalaga ito bilang safety net sa pabahay ng Soviet. Ang ipon mula sa mataas na sahod at mababang gastos sa pamumuhay ay dahilan kaya't ang malayong silangan ay itinuturing na pansamantalang sakripisyo na may gantimpala sa hinaharap. Sa kanluran, mas madali ang buhay dahil sa mas siksik na populasyon, mas maayos na akses sa infrastruktura, at kanais-nais na klima. Epektibo ang sistemang yon kahit may balakid dahil direkta ito. Ang Estado ang nagbigay ng mga insentibo. Ang Estado may kontrol sa mga institusyonal na garantiya at ang Estado ang nagpundo sa panlipunang infrastruktura na nagpagaan sa mahihirap na kalagayan. Nanatiling positibo ang net migration sa rehiyon hanggang huling bahagi ng dekada 80. Pagbagsak ng Unyong Sobyet, biglang nawala ang mga batayang garantiya. Ang mga manggagawa sa silangan ay nawalang bigla ng karapatang pabahay pag-uwi at nabura rin ang ipon nila dahil sa implasyon at pagbagsak ng sistema ng pananalapi. Ang makatuwirang tugon ay umalis agad, habang maari pang umalis. At yun nga mismo ang ginawa nila. Noong 1970, isa sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Unyong Sobyet o Rusya, nalampasan ng pag-alis ng mga tao mula sa malayong silangan ang likas na paglago ng populasyon. Ngunit hindi huminto ang paglikas. Mahirap baliktarin ang sitwasyon dahil iba na ang dahilan ng pag-alis ng mga tao ngayon
kumpara noong 1991. Noon, ang pagbagsak ng institusyon at kaguluhang pinansyal ang sanhi. Ngayon, makatwiran ang pagsusuring gastos-benepisyo dahil ang buhay sa malayong silangan ng Rusya ay mahal, mahirap, delikado at hindi kapaki-pakinabang, lalo pang lumalala. Simulan natin sa kita. Noong dekada 90, mas mataas ng 71% ang sahod sa malayong silangan kaysa pambansang average dahil sa mga coefficient at allowance mula Soviet era na nanatili matapos ang transisyon. Sa huling bahagi ng dekada, 2010, bumaba ang kalamangan sa 18%. Kasabay nito, mas mataas pa rin ang halaga ng pamumuhay sa rehiyon kaysa sa kanlurang Rusya. 25-30% na mas mataas kaysa sa madaling marating na lungsod sa timog, gaya ng Khabarovsk at Vladivostok. 40 hanggang 60% na mas mataas sa Kamchatka at Sakhalin. At 80 hanggang 100% na mas mataas sa Chukotka. Diretso lang ang aritmetika. Kaunti ang dagdag sa kita mo, pero malaki ang nadagdag sa gastos. Lumit ng agwat ng tunay na halaga ng sahod mo sa malayong silangan kumpara sa magiging halaga nito sa Novosibirsk o Moscow. Dagdag pa, may usapin pa ng kalidad ng buhay. Ang inaasahang haba ng buhay sa malayang silangan ay 2 hanggang 3 taon na mas mababa kaysa pambansang average, na hindi rin naman kahanga-hanga. Mas mataas din ang antas ng krimen kumpara sa ibang bahagi ng Rusya. Ang antas ng kahirapan ay nasa 15.7% sa Fed kumpara sa 12.6% sa buong bansa. Ang serbisyong pangkalusugan ay nakatuon na lang sa malalaking lugar, kaya hindi na naaabot ng marami sa rehiyon. Pagsapit ng 2015, ang bilang ng estudyante sa subsub na rehiyon ay bumaba sa 25-30% kumpara nung 1,990. Sinagot ng sistema ito sa pagsasara ng mga paaralan, dahilan ng pagalis ng mas maraming pamilya at pagbuo ng paulit-ulit na siklong lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Kaya, ang mga nag-aalangan at kayang umalis ay pinipiling maghanap ng kapalaran sa ibang lugar dahil sa lumalalang kalagayan. Kadalasang mas matatanda, mas mahirap, at mas umaasa sa mga ayuda ng gobyerno ang mga natitira. Nagiging mas maliit ang tax base, kaya mas napupunta ang lokal na budget sa healthcare at serbisyong panlipunan para sa matatanda, imbes na sa edukasyon at pagpapaunlad ng kabataan. Mula, inuulit ng bagong henerasyon ng kabataan ang desisyon ng nauna, kaya parehong resulta ang nangyayari, ngunit bahagyang mas malala. Alam ng Moscow ang problema, at matagal lang tinutukoy ni Putin ito bilang banta sa pambansang seguridad. Nagpakilala ang Russia ng mga programa para isin yon, pero mukhang wala ni isa sa dalawang yon ang gumana sa ngayon. Noong 1987 at 87 unang naisulat ang programang pangkaunlaran ng Soviet para sa malayong silangan. Paulit-ulit itong nirebisa, in-update, pinalitan ng pangalan, at muling inilunsad noong 1992 at maging sa alon ng mga institusyonan na inobasyon noong 2015. Kasama rito ang mga teritoryo para sa pinaigting na pag-unlad, free port ng Vladivostok, libreng lupa, mas mababang singil sa enerhiya, at subsidized airfare. Nauwi ito sa pulong ng ministry noong Abril 2026 ukol sa estratehiya ng demograpikong patakaran ng malayong silangan. Pero sa loob ng 30 taon ng mga programa, nauwi rin sa parehong issue. Hindi na gumagana ang mismong modelo. Inilatala ng Economic Research Institute ng Russian Academy of Sciences ang kanilang natuklasan noong 2021 taon bago ang huling bugso ng insentibo. Ang programa ng libreng lupa ay patunay na hindi gumagana ang sistema. Nag-alok ang Kremlin sa mga residente ng mga ektarya ng lupain sa malayong silangan ng libre. Ang problema ay, karamihan sa mga lupang iyon ay inialok ng walang mga kalsadang nag-uugnay dito, kahit saan, walang riles ng tren, at walang anumang infrastruktura na magpapagagamit o magpapatahan dito. Pagkatapos ay, may usapin pa ng sahod. Madalas tinasa ng Russia ang sahod ng ilang manggagawa. Ngunit palaging nabibigo ang Moscow na ibigay ito sa oras. Kaya dapat mas mataas ang sahod ng mga manggagawa, pero nauuwi ito sa pagkaantala o pagkakansela, hanggang sa hindi na sigurado kung talagang nagkaroon ng pagtaas sa sahod. Nagkaroon pa nga ng malalaking plano. Kabilang na ang mga mungkahi na magtayo ng mga bagong lungsod na may tig 1 milyong residente para mapalakas at mapanatili ang populasyon sa malayong silangan. Pero hindi na ito lumampas sa yugto ng pag-aanunsyo dahil wala namang pondo para magtayo ng isang buong lungsod. Nawala rin ang pondo ng salakay ng Russiang Ukraine noong 2022 at ginamit ang mga yaman sa digmaang inasahan sa nang tatagal lang ng 10 araw. Totoo,
Maraming aspeto ng Malayong Silangan ang naapektuhan ng digmaan. Ang pinakatuwirang epekto ay ang mobilisasyon. Dahil di proporsyonal na mas maraming taong kinuha para sa kampanya sa Ukraine mula sa mga rehiyong dati ng kapus sa manggagawa, at kabilang ang Malayong Silangan sa mga pinakamalubhang tinamaan. Ang mga lalaking nasa edad ng pagtatrabaho ang mahalaga sa ekonomiya ng rehiyong kulang sa manggagawa. Ngunit marami sa kanila ay namobilisa, napatay, nasugatan o tumakas para makaiwas sa sapilitang pagkuha sa militar. Winawasak din ng digmaan ang budget dahil inuubos ng gastusing pandepensa ng Russia ang pondo para sa iba pang bagay, at ang infrastruktura ang pinakanakikitang tinamaan. Hindi na naitatayo ang mga kalsada. Natigil na ang mga proyektong pagpapalawak ng riles na pinag-uusapan ng mga tagaplano ng Russia noong 2023. Unti-unting nasisira ang network ng abyasyon na nag-uugnay sa mga komunidad sa Malayong Silangan at kandurang rehiyon ng Russia dahil sa mga parusang nagputol sa industriya mula sa piyesa at kaalaman ng kanduran. Noong 2023, iminungkahi ng Russia na gumawa ng 1,000 eroplano para sa lokal at internasyonal na biyahe pagsapit ng 2030. Pagsapit ng 2025, 13 lang ang nagawang eroplano at tahimik na isinantabi ang plano. Ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng Malayong Silangan ay ang unti-unting pagbabago ng rehiyon ng mga kalapit bansa ng Russia. Paalala, kung gusto man ng ganitong pagsusuri, mag-subscribe ka sa The Military Show. Araw-araw kaming nagpo-post ng video tungkol sa geopolitics at digmaan para alam mo agad ang balita. Balik tayo sa Malayong Silangan. Matagal nang pumapasok ang China dito, lalo na nang bumilis dahil sa digmaan sa Ukraine. Mas kailangan ngayon ng Moscow ang Beijing kaysa kailangan ng Beijing ang Moscow. At ang kapalit ng pagdepende ay binabayaran sa Malayong Silangan. Pagsapit ng 2025, inaasahang aabot sa halos 1 trilyong rubles o mga 13.5 bilyong dolyar ang pamumuhunan ng China sa Far Eastern Federal District. Ang dami ng kalakalan sa pagitan ng teritoryo ng Khabarovsk at Sina ay tumaas ng 5 milyong tonelada noong 2024 at nadagdagan pa ito ng 36% sa unang 6 na buwan pa lang ng 2025. Sa madaling salita, sinasakop na ng China ang buong ekonomi ng Far East. Inililihis nito sa sarili ang kalakalang dapat sana'y umiikot sa loob ng federasyon. Mas mahalaga rito ang populasyon. Tinatayang 500,000 mamamayang Chino ang nakatira sa pagitan ng Vladivostok at Ural Mountains at patuloy pang dumarami. Pinadali ito ng mga kasunduang walang visa at pribilehiyong pag-access sa mga espesyal na zonang pangkaunlaran ng Russia, mga zonang pang-ekonomiya ng Moscow para makahikayat ng pamumuhunan at mapanatili ang populasyon. Mas epektibo ito sa pag-akit ng mga manggagawang Chino kaysa pagpapanatili ng manggagawang Ruso. Iniulat ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine na may mga enclave sa ilang lungsod at iba pang lugar sa Malayong Silangan, kung saan halos wala ng mga Ruso sa hanay ng mga manggagawa. Tandaan, ang mga Rusong nakatira sa Malayong Silangan ay hindi talaga doon nagmula. Hindi sila mga minoryang sanay ng manirahan sa Siberia. Inilipat sila roon ng Unyong Soviet, kapalit ng pangakong mas malaking kita sa trabaho. Mas kahawig ng kandurang Rusya ang kanilang kultura kaysa sa mga katutubo. Mas malapit ang ugnayan ng populasyong yun sa Mongolia o Tsina. Pero hindi ibig sabihin mas tinatanggap nila ang bagong bugso ng mga imigrante. Maaring sabing pareho ang interes ng pamahalaan ng China. Tandaan, bago ang 1,800 at 60 bahagi ng Qing China ang Outer Manchuria, at hindi talaga nalilimutan ng China ang bahaging iyon ng kasaysayan. Noong mga nakaraang taon, tinawag pa ng China ang mga lungsod ng Rusya sa rehiyon sa dating pangalan nilang Chino. Siyempre, hindi yun nangahulugan na biglang sasakupin ng China ang lugar para bawiin ang nawala sa kanila mahigit 1 siglo at kalahati na ang nakalipas. Baka hindi na kailangan ng China sumakop dahil nahihirapan na ang lokal na populasyon sa patakarang pang-ekonomiya ng Rusya at hindi pantay na pagtrato dahil sa mobilisasyon at mga prioridad sa panahon ng digmaan. Upang labanan yon, gumamit ang Rusya ng di karaniwan at posibleng mapanira sa sarili na taktika. Pinalitan ng ibang uri ng silangang Asyano ang mga Ruso. Para mapunan ang kakulangan sa manggagawa sa Malayong Silangan, lumapit ang Moscow sa Pyongyang. Simple lang ang kasunduan. Mahigit 15,000 North Korean na manggagawang opisyal na dumating sa Rusya noong 2024 at unang bahagi ng 2025, karamihan ay sa Malayong Silangan dahil dito sila kailangan at malapit ito sa kanilang bansa. Ayon sa di opisyal na tantiya, abot sa 50,000 ang bilang pagsapit ng katapusan ng 2025 at ang mga kumpanyang Ruso sa rehiyon ay nagsumite na ng mga kahilingan para sa 153,000.
karagdagang kontrata ng manggagawang North Korean. Hindi bumabagal ang demand. Pinapatunayan ito ng maraming North Korean na tawag ang kanilang kontrata na halos pagkalipin. 18 oras trabaho bawat araw at 2 araw lang pahinga bawat taon. Ang estruktura ng kasunduan ay nagsasabi na ng lahat tungkol sa kung sino ang nakikinabang. Ang mga manggagawang North Korean ay tumatanggap ng sahod na halos kapantay lang ng pinakamababang antas na pinapayagan sa ilalim ng anumang kontratang umiiral. Ang diferensya sa pagitan ng binabayad ng mga kumpanyang Ruso at ng aktwal na natatanggap ng mga manggagawa ay napupunta sa Pyongyang, na isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng matatag na dayuhang salapi ng rehimen ni Kim Jong-un. Dahil dito, malakas ang insentibo ng North Korea na ipagpatuloy ang kasunduan sa kasalukuyang mga tuntunin nito at walang dahilan para makipag-renegotiate pabor sa Moscow. Dalawang bansang may armas nuklear ang sabay na nagpapalakas ng presensya sa Russia, gamit magkaibang paraan pero parehong estratehikong layunin. Lumalaki ang presensya sa rehiyon, pero kulang ang tauhan, pondo at kakayahan ng Moscow na pamahalaan ito gamit lang ang sarili nilang populasyon. Sabi ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine, ginagamit ng Moscow ang sarili nitong teritoryo para pundohan ng digmaan, isang sugal na layong manalo at naibalik ang katatagang sinira ni Putin sa sarili niyang mga aksyon. Isa pang aspeto rito ang halos hindi napapansin sa kanluran dahil tila matindi ito at nasa simula pa lang. Ang pagbagsak ng populasyon sa malayong silangan ng Rusya ay nagdudulot ng pampulitikang epekto, lalo na habang umaalis ang mga etnikong Ruso at nagbabago ang demografiya ng reyon. Sa ilang lungsod sa malayong silangan, kapantay na ng mga Ruso ang dami ng Chino at Uzbek. Nagsimulang talakayin ng mga aktivistang Ruso, kabilang ang may mga plataporma, ang ideya ng malayong Siberia, at minsan ay tinutukoy pa bilang United States of Siberia. Nagsimula itong art movement, pero nauwi sa pampolitika at pangkulturang pagkakakilanlan. Bagamat nasa gilid pa rin ng diskurso ngayon, isipin ng mas malawak na konteksto. Sa loob ng 25 taon, pinigilan ni Putin ang anumang pambansang pagkakakilanlan na hindi inuuna ang Russia at pinahina niya ang kalayaan ng mga dating estado ng Soviet para manatili silang konektado sa federasyon. Ang katotohanang may isa na namang posibleng separatist movement sa pagkakataong ito para sa isang rehiyon kung saan pinakamababa ang tsansa ng Moscow na makialam dahil sa layo at kakulangan ng mga institusyon at infrastruktura ay nangangahulugan na ang panloob na politika ng Russia ay nasa bingit ng pagbagsak. Kasalukuyang kumikilos ang mga aktivista mula ibang bansa bilang ilan sa unang umalis ng Russia nung simula ng digmaan sa Ukraine. Ngunit kung mapakita ng kahit anong senyales ng kahinaan ang gobyerno ni Putin, maaring magsimulang makita ng lokal na populasyon ang totoong nangyayari sa likod ng propaganda na pinupunduhan ng Estado at sumama sa kilusan. Kaya, natitira sa atin ang lugar na kasing laki ng pinakamalalaking bansa, nakapatong sa pinakamalalaking reserba sa mundo ng kahoy, isda, rare earth elements, diamante, ginto at hydrocarbon deposits, katabi ng China, Japan, North Korea at halos katapat ng Alaska sa kabila ng Bering Strait. Mukhang hindi na mapaniwala ni Putin ang mga Ruso na manatili at unti-unting napapalitan ng mga Chino o Koreano ang katutubong populasyon. Sa susunod na siglo, magiging mas mahalaga ang hindi pa nagagamit na likas na yaman at ang epekto nito sa geopolitika dahil sa kalapitan sa makapangyarihang bansa. Ang magiging tanong ay, kung sino ba talaga ang naroon na nagpapatakbo ng ekonomiya, naninirahan sa mga bayan, kumukuha ng likas na yaman, at nagdedesisyon kung kaninong interes ang pinaglilingkuran. Inihaharap ng Moscow ang sarili nito bilang isang dakilang kapangyarihan, muling pinatitibay ang kontrol nito sa mga karatig na teritoryo, lumalaban sa pagkupkub ng kanluran, at nagpapamalas ng lakas sa Ukraine at higit pa roon. Pero hindi nito kayang hawakan ang sarili nitong teritoryo batay sa pinakasimple at pinakapundamental na sukatan ng kontrol sa teritoryo, ang mapanatili ang sarili nitong mga tao roon. Hindi agad mawawala sa Russia ang malayong silangan bukas, sa susunod na eleksyon o sa malapit na hinaharap, at walang pag-aaklas para humiwalay sa federasyon. Huwag magkamali, unti-unti at tuloy-tuloy nang lumilipat ang malayong silangan ng Russia mula sa demograpikong dominasyon ng mga Ruso tungo sa ibang kalagayan. Walang nalalapit na pagbabago sa mga hangganan. Ang mga puwersang sanhi ng pagbagsak ng populasyon ay siya ring dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya at lalo pang nagpapalakas sa isa't isa. Unti-unting nagbabago ang aktual na sitwasyon ng mga nakatira, nagtatrabaho, nagtatayo at nakikinabang sa mga yaman doon, tulad ng ilang dekada nang nangyayari. Alam na ito ni Putin. Isang henerasyon na itong itinatala ng mga mananaliksik na Ruso. Nabigo na ang mga programa. Lumala ito dahil sa digmaan at lalong mahirap baguhin ang sitwasyon. Ang malayong silangan
ay simula pa lang ng mga plano ng China para sa Rusya. Para sa detalye, panoorin ang video na ito. At para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa pandaigdigang geopolitics at digmaan, siguraduhin pindutin ang kampana at mag-subscribe sa The Military Show.